Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. Pangbugad pa lang yun yung napanood na video na si Sandro Marcos na binakate niya o binakante niya yung position o pagka-chairman ni Saldico sa Committee on Appropriation. So itong Committee on Appropriation yung committee na gano'n na lang, committee na hawak ni Saldico, ito yung hawak na isa sa mga pinakapangyarihan na committee sa Kongreso. So pagkatiwalaan dyan ang mga congressman na siyempre dikit sa speaker. So ito yung ngayon, ang nangyari, ito si Saldico, ang pinalabas ay mayroon siyang sakit. Kaya siya nag-resign bilang chairman sa committee na yan. Pero sa akin lang, ang kamaninawa ko yan, hindi. So ganito na lang ang masasabi ko yan ay parang binalian ng kanang kamay itong si Speaker Romualdez. Dahil ito si Saldico, ito lahat ang nag-ano sa mga budget. Diyan sa kanya dumadaan ang mga budget. So, ito na ngayon, katatapos lang ng rally ng INC, nangyari na tong rigondon sa Kongreso. Hindi pa to, umpisa pa lang to. Ngayon lang ang araw na to ang rally ng INC, pero may nakikita tayo doon na medyo may patama sa gobyerno natin na mga sinasabi sa mga taga-INC. Kaya itong nangyari ngayon, umpisa pa lang. So mayroon pa tayong impeachment na na inaabangan, kaya hindi natin masabi to kung kailan talaga to uusad. So makikita natin dito yung video na ipasok ko muna. Magandang hapon, Rosalie. Ano ang dahilan ng pagkakatanggal kay Congressman Saldico bilang chairperson ng House Committee on Appropriations? O June, walang binanggit na partikular na detalye si ako Bicol Party List Representative Saldico kaugnay nung sinasabi niyang pressing health concerns o issue sa kalusugan kaya bumaba sa pwesto bilang chairperson ng House Committee on Appropriations. Pero yung pagdedeklara na bakante ang posisyon ng House Panel Chairman ay ginawa sa pagbabalik sesyon ng Kamara kanina pagkatapos ng December 2024 holiday break. Si Presidential Son at House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos ang naghain ng mosyon sa plenaryo ng Kamara na nagdedeklarang ibakante ang pwesto ng chairperson ng House Committee on Appropriations. Walang tumutol dito kaya pinagtibay agad ito sa plenaryo ng Kamara. Si ako Bicol Party List Representative Saldico ang chairperson ng House Committee on Appropriations. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. Kabilang si Congressman Ko sa Bicameral Conference Committee na naging kontrobersyal matapos aprobahan ang pinal na bersyon ng 2025 National Budget kung saan nakapaloob ang tinapyas na pondo ng Education Department, zero government subsidy para sa Philippine Health Insurance Corporation at bilyong-bilyong pisong insertions o dagdag pondo naman para sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Makikita natin yung sinasabi ni Sandro Marcos na tinanggal niya si Saldico sa committee niya. Natai nga si natai si Martin Romualdez. Samantala, wala namang pinanggit si Speaker Romualdez kaugnay ng issue ng impeachment complaints. Natai nga siya dyan . Ito si Saldico at saka si Martin Romualdez, magkadikito. Kanang kamay ito ni Speaker Romualdez. Kaya ang nangyari ngayon, si Sandro Marcos, pamangkin ni Martin Romualdez. So, ang ginawa ngayon ni Sandro Marcos, pinilayan niya. Binalian pa ng kalang kamay itong si Martin Romualdez para hindi na makagalaw. So, kung sinong ipapalit ngayon dito kay Saldico, so di pa natin alam. Kaya siguro to na nangyari na ganun ang ginagawa na tinanggal sa pagka chairman dito sa appropriation
dahil dun sa mga controversial na nakita nyo sa balita na DPWH, sa AKAP at saka itong sa PhilHealth. So ito yung unang-una kong nakikita. Kaya hindi lang to pagpilay ni Sandro Marcos sa kanang kamay ni Romualdez, tiyuhin niya pa mismo. Ang makikita natin ngayon dito ay umpisa to sa rigudon ng Kongreso. Kasi ang Kongreso ngayon, may mga sinasabi ang Iglesia ni Cristo na patama sa kanila. Ang mali lang kasi nitong gobyerno na to, itong tatay ni Sandro Marcos, ay hindi tinanggal itong si Speaker. Pagka sa sunod nito, sa palagay ko, ang sunod target nito, targetin na itong si Speaker Martin Romualdez. Pag ito matanggal, labo-labo. 2025 election, pag ito matanggal si Martin Romualdez, o kaya hindi makabalik pa ka-Speaker, labo-labo ang Kongreso. Kasi ang gulo talaga nito. Kasi nakikita natin, nakikinig tayo kanina, kung napansin nyo ang mga tema sa INC, mas may panig sila kay VP Sara kaysa kay Marcos. Yung sinasabi ko nga, huli kong vlog, kung balikan nyo yun, mapanood nyo yung sinasabi ko doon. Patikim pa lang to sa mga INC sa kay Bongbong Marcos. Sinusuportaan nila si Bongbong Marcos sa sinasabi ni Bongbong Marcos na ayaw ng impeachment para kay VP Sara. Pero pag ito si Bongbong Marcos ayaw sumuporta dito sa INC kasi sinusuportaan na siya eh. Nakita naman natin ilang milyon ang pumunta kanina. So sinuportaan siya ng INC. So si Bongbong Marcos hindi niya mapigilan ang impeachment. Hindi niya suportaan ng INC. Ano mangyari nito? Panibago na namang rally ang makikita natin. Pero hindi yun rally na kagaya na peace rally. Pace out na Marcos. Yun yung susunod na yan. Pero hindi ko sinabi na ang INC ang mangunguna niyan. Magkaroon talaga ng mga rally dahil sinabi na nga ayaw ng impeachment eh. Para sa akin, ituloy niyo yung impeachment para makita talaga natin ang taong bayan na kung ano ba talaga ang pinag-ano nyo, pangalandakan sa impeachment. Andyan na eh. Ituloy nyo. Ngayon, nag-isip na sila eh kung ano talagang gagawin. Ang gulo na nila ngayon eh. Kasi strategy ng mga Marcos, gibang-giba ngayon sa INC. Kasi yung sinasabi niya na ayaw niyang impeachment kay VP Sara, doon pa lang, mayroon na tayong puntos eh. Sinabi mo yan, ayaw mo ng impeachment, bakit di mo kayang sabihan yung pinsan mo? Eh ngayon, yung pinsan niya ngayon, pamangkin niya, pinilayan pa tong si para matanggal doon sa kanyang committee na hinahawakan na committee. Eh, ito yung pinakapangyarihan na committee. Kagaya sa Senado, pinakapangyarihan si Grace po. Sila yung may hawak. Eh, sila yung ito si Saldico ang may hawak sa mga malalaking budget. Hindi natin alam. Baka ayun napakinabangan na nila yung budget. Alis na ako. Bahala ka na dyan, Speaker. Palabasin ko lang dito, may sakit ako. Ang dami pwede mangyari na ganun eh. So, itong nangyari ngayon, hindi ito maganda sa administrasyon. Nakita nila ang rally ng Iglesia ni Cristo nationwide. Gaano karami ang tao. Metro Manila pa lang, 1.5 ang estimate. 1.5 million ang estimate ang dumalo sa peace rally ng INC. Hindi basta-basta yan Pero hindi naman yung lahat INC ang nadoon. Pero mayoriya doon ang pumunta doon sa peace rally ay mga Iglesia ni Cristo. Mayroon doon ng mga iba-ibang tao. May mga Katoliko, may mga Muslim, may mga iba-ibang organization na sumali na rin doon. Kasi nakikita natin kung ano talaga ang mayroon sa Pilipinas natin ngayon. Sobrang korupsyon. Ang nagpapasira sa gobyerno ngayon, ito yung mga korupsyon na sobra talaga. Itong budget ngayon sa 2025, napakatindi. Trilyon. Tapos, nag-deficit pa na pera na ang laki rin ang kaukulang budget na wala pang pera. Kaya uutang tayo ngayon. Sinasabi ko na madalas ko itong sinasabi na mangungutang ulit ang Pilipinas. So, saldi ko ngayon, hayahay na ang buhay. Wala na siya eh. Di na siya pwedeng habulin ng mga dyan eh. Naiiwan ngayon ito, sasalagin to ni Martin Romualdez. At saka si Bongbong Marcos, hindi siya ligtas dito. Kasi kung anong ginagawa ni itong si Sandro Marcos dito kay Saldico,
mangyayari sa kanyang tiyuhin yan. Pwede siyang tatayo ulit doon na i-remove niya pagka-speaker ang kanyang tiyuhin. Kung maniwala kayo hindi, mangyari yan. Di akalain yun ni Martin Romualdez na magkaroon ng ganun. Ang uusapan ba nila yun? Pero para sa akin hindi niya alam yun. Ito yung video na sinasabi ni Sandro Marcos. Mr. Speaker, wala siya I magawa. move Walang to declare vacant walang the humarang position of sa Chairperson sinabi of the Committee ni on Sandro Appropriations. Marcos. Dahil ang mga tao dyan, kontrolado ni Speaker Romualdez, ito si Sandro Marcos, anak ng presidente, harangin nyo. Diba? Kalitsi-litsi talaga kayo. Litsi-litsi na talaga. Right hand ni Speaker Romualdez, ayun na. Ngayon yung mga kaalyado ni Martin Romualdez ngayon sa rally na to, watak-watak. Sigurado watak-watak sila dyan. Kayong mga dididefende kay Marcos ngayon, watak-watak din kayo kasi ang kaninang sinasabi sa INC, mas maraming pabor doon sa kay Sara Duterte. Patalsikin nyo, may sinabi pa nga, hinuhusga na wala pang ang kasalanan. Pag ito'y umiiral lang mga ginagawa ngayon sa gobyernong sobrang masaklap na talaga, dapang-dapa na talaga. Kaya ayon, bantayan namin kayo. Kayo mga nagdidipinsa sa presidente, pag si VP Sara ang magiging presidente, humanda na lang din kayo. Kasi mukhang yung amo nyo tagilid na itong laban na to. Baka hindi matapos niya itong 2025, baka iba yung bahay mapupuntahan niya, hindi na sa Malacanang pupunta to, Malacanang na.